Hi guys, this is Aika and welcome to our YouTube channel. Wow, parang malakang tayo ngayong araw with the blazer. Yes, ngayong araw ay pag-uusapan po natin ang mainit na usapin sa palengke, sa mga pamilihan, sa mga grocery stores at sa bahay. Dahil ang ating paboritong itlog sa umaga, itlog sa tanghali at itlog sa gabi, gagawin na pong per kilo. Ang bilihan, hindi na per peraso. Tama ba? Tama ba? Nako, ilan nga lang po yan sa mga may init na usapin sa lansangan ngayon. And dahil napansin ko na mataas yung views ng ating videos about egg business and yung nakaraang shinare ko yung presyohan ng itlog, marami nagtatanong kung magkano ba ang presyo ng itlog. So in this video, i-update ko na rin kayo sa presyo ng itlog sa pangapamilihan or from farm na presyo ng itlog. So bago matapos ang video na to, sasagutin natin yung una, usapin, na totoo bang per kilo na ang bilihan ng itlog sa merkado? At magkano ba ang presyo ng itlog as of November? And kung tataas pa ba ito ngayong darating na Disyembre? Kaya naman, sa mga hindi pa nagsusubscribe, please subscribe po sa aming YouTube channel. Please click the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Pasensya na, medyo mapapansin nyo madalas akong lumulunok. Ang sakit ng singaw ko. Ayan, pero dahil alam kong importante ang topic na to, ang usapin nito sa ating mga kananayan, dahil bilang tayo ay mahilig sa itlog, almusal, tanghalian, hapunan, o kaya minsan binabaon pa natin yan sa work o kaya sa school ng ating mga anak, diba? Kaya naman talagang isa ito sa mga basic necessity, parang bigas, kumbaga sa atin, na hindi mawawala po yan sa mga grocery na binibili natin sa araw-araw. And nagsimula ang usaping ito dahil yung Department of Agriculture, nagpahayag siya na nagkakaroon ng dayaan sa bentahan sa merkado kasi yung mga mamimili, wala silang paraan para malaman kung yung binibili ba nilang itlog is large talaga kasi yung presyo ay pang large. Bilang ako isang mamimili, mahirap nga naman alamin yon kasi halimbawa mga nakalagay sa tray. Sabihin na natin na ang presyo ng large na isang tray ngayon is 225. Pero parang sa tingin ko puro medium size lang naman yung mga nabili ko pero 225. So dapat 222 lang ang presyo niya. So lugi ako. So gusto ko pong i-share sa inyo na base sa DTI, ang itlog po ay nababase ang presyo sa bigat, hindi sa size. So kahit small yan, pero ang bigat po niyan ay naaakma para sa medium, ang presyo po niyan is medium size. So kailangan talaga na magkaroon ng orientation or education yung mga mamimili para hindi nila ma-feel na nadadaya sila. So i-share ko sa inyo dito sa side kung paano ba natin madidetermine yung peewee, small, ito po mga sizes to ng mga itlog base po to sa DTI standard. So meron tayo tinatawag na peewee, pullets, small, medium, large, extra large, and meron din po tayong jumbo. So yung mga yan ay base sa timbang, hindi po sa size. So halimbawa, yung extra large, pwede mo siyang sabihin na jumbo yung presyo niya kasi yung pang extra large na size, yung bigat niya pumapasok para sa jumbo. Okay? Kaya, ang inararekomenda naman ng isa pong mambabatas, which is Nicanor Briones, dapat daw po magkaroon ng timbangan sa mga palengke para aware yung mga mamimili na yung binibili niya is pang large talaga. So parang inararekomend niya na dapat tinitimbang na yung itlog bago bilihin ng mga mamimili. So may mga nabibili po sa Shopee na mga timbangan. Bumili rin ako niyan, parang mga 120 plus lang, 150. Yan din po yung mga ginagamit ng mga egg business owner sa pagtitimbang ng mga itlog nila. So halimbawa, ang large na itlog, yan po yung mga tumitimbang ng 60 to 65 grams. So halimbawa, bibili kayo sa market, pwede nyo itimbang doon sa timbangan ng itlog. Pag nag-60 or 65 grams, so sure kayo na large yun. Pero napakahirap po nito para sa mga maninindahan sa palengke. Isipin nyo na lang, sa madaling araw,
maraming mga bumibili, maraming namimili. Tapos magtititimbang ka doon, 'di ba? And nakabukod-bukod naman 'yan sa bawat tray. Sa mga farm din po, tinitimbang 'yan isa-isa sa pagso-sort out nila. So, halimbawa, magaan, dito yan, sa mga pullet, sa small. So, doon pa lang, tinitimbang na po yan isa-isa. So, may hindi rin natin masisisi yung mga mamimili. Hindi rin natin masisisi yung Department of Agriculture kung bakit nasabi nila yung ganun yung pahayag. Kasi meron din po talaga ng mga retailers, hindi natin maiiwasan, na nanggugulang or let's say, nagdadagdag talaga ng presyo. Kahit na yung small na itlog, ginagawa nila presyo is pang medium. So, hindi natin yung maiiwasan kasi yung mga retailers, ang dami na nilang ginastosan bago po nila maibenta yung kanilang produkto. Nakailang pasa-pasa na sila, bayad pa nila sa upa, sa mga trabahador, 'di ba? Renta sa place, bayad sa kuryente, kaya hindi natin may iwasan. Meron talagang iba na kung magpatong is gano'n na lang. Pero ayon naman po sa Philippine Egg Board Association, mahirap talagang sundin yung ipinapanukala ng isang mambabatas na gawing per kilo ang bilihan ng itlog. Kasi unang-una, napakarami po natin diyang ikukonsidera. Halimbawa na lang, kung ang binibili nating itlog or mula sa farm, titimbangin natin yan papunta sa mga supplier. Paano ba yung proseso ng pagtitimbang? Ito ba ititimbang natin per case, which is yung para kung malalaking paleta? Kasama na ba sa ititimbang yung mga paleta? Kasi hindi mo lang pwedeng timbangin yung mga itlog ng sama-sama or kumpul-kumpul kasi mababasag yon. O titimbangin ba natin siya ng per tray, which is kasama na rin yung bigat ng mga tray? O paano yung proseso ng pagtimbang? Mayroon ba tayong special na timbangan na gagamit yan? Kasi usually yung mga timbangan natin is yung mga pinapatong sa ibabaw. Meron din namang parang crane, sinasabit doon. Pero itlog po yan, mababasag. 'Di ba? So sabihin natin na nagkaroon ng special na timbangan na pwedeng gamitin para sa mga itlog. From farm to supplier, supplier going to retailer, tapos retailer from dun sa parang pinakamaliliit na sari-sari store. So, nakailang timbang na yan, nakailang lipat na yan ng mga case o mga lalagyan. Kasi pag bumili ka naman ng itlog, meron silang kanya-kanyang mga tray. And hindi yun minsan kasama sa mga binibenta. So, may sarili kang tray, ililipat mo. So, prone po siya sa pagkabasag ng itlog and prone siya sa pagkasira ng itlog dahil sa napakaraming pagta-transfer. So, mahirap talaga yung gawing per timbang ang bilihan ng itlog kesa sa per piraso. Pero, may isa pong pamilihan dito sa Metro Manila, which is sa Muñoz Market, na matagal na nilang ginagawa ang pagtitinda ng itlog per timbang. Kasi ayon nga sa PIBA o yung Philippine Egg Board Association, matagal na po itong sinasuggest na gawing per kilo ang bilihan ng itlog. Marami lang din talaga mga mamimili, retailers o mga suppliers na hindi nila mai-apply or maisagawa pa dahil sa mga napakaraming kailangang ikonsidera. So, yun po ang update natin sa ating egg business. O sa mga kaitlog natin dyan, huwag kayong masyadong ma-stress. Ito po ay panukalang batas pa lamang. So, wala pa naman pong ganitong batas na ipinatutupad sa mga palengke. Sinasuggest pa lamang. So, kayo po ba, bilang kayo ay mga nagtinda ng itlog, may balak magtinda ng itlog, or kayo ay mamimili ng itlog, ano po yung masasabi nyo sa ganitong usapin? Mas pabor ba kayo? Mas maganda ba na timbangin yung itlog, or bilihin ito ng per peraso? Or kung maisasuggest kayo, ano po yung mas magandang gawin? And ito, i-share ko na sa inyo yung updated na presyo ng itlog as of November. Ito po ay farm price o presyo sa farm, okay? So, maaaring hindi po ito yung presyo sa inyong market kasi from farm, supplier, then supplier going to retailers, then pupunta pa yan sa mga maliliit na manindahan. So, maaaring may ilang patong na dyan, 10 piso o 5 pisong patong na dyan. So, yun lang, guys. And thank you so much sa pakikinig, sa panonood, or pag-alat ng inyong oras para sa video na to ngayong araw. And please don't forget to subscribe to this YouTube channel. Please click the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos.
And please do follow my Facebook pages, yung Brigada Aika Constantino, DJ Aika Loca, yung ating Aika Love Sisters na Facebook page, and yung aking main page. Yun lamang muna, and kung may suggestion pala kayo na pwede nating maging susunod na topic or pwede nating pag-usapan, please do comment down below. And thank you so much. Bye!